Greetings po mga kababayan. Halinawa sa mga oras na ito, sama kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Roelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. By the way, ako po ay nagpapasalamat, no? Sa mga taga-subaybay po natin, mga followers po natin, no? Mga subscribers po natin, mga viewers po natin na nandyan po kayo, no, at sinusundan po ninyo ating mga videos at tinutulungan po ninyo ang inyong abang lingkod upang mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. No? Sa inyo rin, saan man kayo sila naroroon, because for all you know, sila rin ay maaaring may mapupulot na lesson, no, sa ating pinag-usapan. Lalo na pinag-usapan natin ay tungkol sa batas. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Paalala lang po, at kung hindi naman po nakakabigat po sa inyo, alam ba ninyo na ayon sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng nanonood po sa atin, no? Maring iba dyan sa inyo o karamihan sa inyo ay hindi pa po subscribers. Kung hindi naman po nakakabigat, no? At if you find our videos interesting, informative at nakakatulong po sa inyo at sa kapwa po natin, ay pakiclick po ang subscribe, shares, and like buttons po natin upang mapashare pa natin, mapalawig pa natin ang ating advokasya na na mapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Itong mga taong ito could be your friends, relatives po ninyo, kamag-anak o kapitbahay o kakilala ninyo. Na sila rin ay may mapulot na aral, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. Alright. Let's now proceed dito sa ating topic for today. Ito po ay may kinalaman sa sulat sa atin ni Francisca Dumalos. Sabi kasi niya, attorney, matagal na po kaming lupa na tinatamnan ng kanyang mga kapatid, pero may mga nagsasabing siya yung may-ari at naglagay siya ng bakod. Pagkatapos pinutol namin yung wire doon sa daan, may dumating na summons sa amin at napinutol daw namin yung wire. Ano po dapat gawin? Wala din sila mapakitang titulo. Pakisagot po. Alright. How I wish, no, na itong sulat sa atin ni Francisca ay kumpleto, no? Pero medyo yung narrative po niya hindi kumpleto, no? Una, hindi sinasabi kung matagal niyang tinatamnan, ito ba'y pagmamay-ari nila, okay? Meron ba silang pinanghawakang papel, no? Pero the fact na pinutol nila yung wire at saka maaaring sinira yung bakod, ay itong acts nito could be an exercise of ownership doon sa nasabing lupa. Okay? Ngayon, siyempre may claimant na nagkiklaim na sila yung may-ari. Kaya malamang ang nireklamo po sa inyo kung ito ay ang nagtanim dito, ang nagpabakod nito ay siya yung may-ari ng wire na pinutol ninyo, maaari ikinaso po sa inyo ay malicious mischief o kaya trespassing, no, doon sa property. So, ang gagawin nyo dahil may summons na. Now, ano ba yung summons? Sa hindi nakakaintindi. Ang summons po ay isa pong command po yan o invitation, no? O pahayag, no, galing po sa kinaukulan. It could be yung korte or it could be yung barangay, no, na kung saan ay pinapasagot sa inyo ang reklamo. No? Kung sa ito'y korte at ito ay civil case, no, you have 30 calendar days para masagot po ninyo ang nasabing summons at complaint. So pag dito ay kailangan po ninyo ang serbisyo na isang lawyer. Ngayon kung galing po sa barangay yan, abay wag po ninyong ignore, sumipot po kayo doon at alamin po ninyo, sagutin ninyo kung ano bang nature ng kanyang reklamo. Ngayon, patunayan ninyo na kayo may karapatan doon sa lupa na tinatamnan ninyo. At patunayan ninyo na bilang may-ari ng lupa, no, in possession kayo doon sa lupa, ay karapatan ninyo na paalisin o pigilin ang sino mang makiklaim nito. No? So hopefully meron kayong papel. No? Katulad ng halimbawa, meron ba kayong kopya ng titulo? Kung wala man, meron kayong kopya ng tax declaration certificate o
anumang legal na dokumento na nagbibigay sa inyo ng karapatan tulad ng halimbawa deed of sale kung ito nabili ninyo or ito ba'y mana, no? Meron ba kayong settlement of estate, no? Ay pagpapatunay na may karapatan kayo at kung ano man yung reklamo sa inyo, pag mayroon kayong dokumentong ito, ay mapapadismiss ninyo. Ngayon, sa kabilang palig naman, hindi naman ibig sabihin na yung nagkiklaim ay wala silang titulo, wala na silang basihan. Kasi tanda po natin, ang titulo is may tutuyo na is an absolute proof of ownership. Pero meron naman pong ibang dokumento, maaring merong pinanggalingan o legal na pinanghugutan ng kanilang kapatan. Halimbawa, kung meron silang may pakitang tax declaration certificate, o tulad na nabanggit na natin kanina, meron silang deed of sale, donation, o settlement of estate. No? Ito ay mga supporting legal na dokumento na magpapatunay ng kanilang karapatan. Okay? So, alamin ninyo yan. Okay? Ngayon, uh, tandaan po natin na yung ating prinsipyo, no, dito sa para makapag-claim kayo ng tinatawag nating may legal na basihan kayo na i-invoke ninyo yung acquisitive prescription na kung saan halimbawa mapatunayan ninyo, assuming na wala pa kayong titulo sa lupa, and that is an agricultural land. Halimbawa, if you can prove na you have been there in the concept of an owner, no, in open, adverse possession, no, in the concept of an owner, pwede ninyong ma-invoke po yung acquisitive prescription kung kayo ay nandun na at least naka 20 years na kayo dyan. O kung meron kayong may kasulatan, no? Deed of sale, no? Kahit na kahit na 10 years lang, no? You could also invoke yung tinatawag nating ordinary acquisitive prescription. So alamin ninyo yan, ha? Upang sa ganun, meron kayong panangga doon sa barangay o sa korte man yan. So, makipag-ugnayan kayo sa lawyer, no, for further assistance kasi hindi naman po maliwanag dito sa inyong usapin, no, sa inyong kwento kung ano ba saan bang ahensya ang nagpadala sa inyo ng summon. So, most likely, base sa kwento ninyo, ay yung yan po ay galing sa barangay. So, sagutin po ninyo yan. Okay? Now, pagdating sa barangay, pag wala po kayong nagkaroon ng settlement doon, ay humingi po kayo o maaaring kalaman po ninyo, ay hingi sila ng certificate to file action na kung saan yung CFA na ito ay kakailanganin ng parties na mag-file ng asunto sa korte upang sa ganun ay lilitisin, no, ang kanilang usapin at base sa mga ebidensya ay magsasabit po ang magdikaroon po ng decision ang ating hukuman. Okay? Excuse me. So, yan po ang inyong gagawin. So, get in touch with your lawyer. Okay? Maraming salamat. O by the way po, bago tayo magpatuloy, pwede po pang humingi po sa inyong ng oras po ninyo. May pinupromote po tayong libro ngayon, no? Ito po ay itong librong sinulat po ninyong lingkod na I highly recommend na magkaroon po kayo ng kopya nito, no? Particularly yung legal handbook, no? A daily companion for all. So kahit na hindi po kayo lawyer, ay malaking bagay po kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Okay? Ang legal handbook po is an extract of mga batas po na may kinalaman po sa ating buhay from the time na tayo piniconceive, pinanganak, no? It range from mayroong usapin sa kasal, no? Sa birth certificate, may usapin tungkol sa lupa, sa employment, no, sa mana, sa titulo, tax declaration certificate. Ay ang extract po ng mga batas na ito, no, nandito po yun sa sa legal handbook nito. Meron ding easement po diyan, right of way, no. Ay malaking bagay po kung meron kayong reference materials na tulad nito. Of course, highly recommended din po yung ating handbook on our Bill of Rights, no, na kung saan ay ang usapin po dito ay kailan ba tayo pwedeng ma-aresto ng may warrant o walang warrant, no? Ma-search, mahalughog po ang ating mga properties, no, with or without warrants, no?
At kung sakali mang arestado ang isang tao, nasa custodial investigation, ano ba ang karapatan ng isang tao, no? Isang mamamayan pag kayo ay nasa ilalim ng custodial investigation. Then halimbawa rin, meron na tayong ano ngayon, no, tinatawag nating cybercrime dahil po sa digital age na tayo ngayon na kung saan yung mga electronic gadgets po natin tulad ng laptop, computer po natin, our mobile phone, no, ay maaari po yan ay makumpiska kung ito ay ginamit po sa krimen, no? And it could be subjected to tinatawag nating cyber warrants. Okay? So, mahalaga, no, kung meron po kayong copy nito, no, for your ready reference sa inyong bahay man o sa inyong places. Okay? Sa inyong workplaces. Now, yung iba naman libro po natin, of course, highly recommended din po sa ating lawyers, no, sa ating panyeros, no, particularly yung ating labor laws, no, sa mga HR practitioners din po natin, and of course, yung corporate law natin, annotated, no, sa mga corporate lawyers, and of course, yung pong ating SIPRA, no, the Code of Professional Responsibilities and Accountability po. This is our Bible, no, sa mga abogado, no, members ng bar, which guide us, no, ang paano natin i-handle ang ating sarili, no, in the practice of our legal profession. Okay? So, maraming salamat po, no? At ito po ang librong ito, kung interesado kayo, paki-screenshot lang po, no? And you can, meron din diyang, pwedeng may QR code, no? You can access, no, doon sa ating publisher, Central Books, no? At malaman niyo kung ano mga contents sa mga libro nito, no, sa kanilang table of contents, so magkaroon kayo ng idea. Ang mga libro pong ito ay hardbound, no? So, napakalaking bagay po kung meron kayo nito. Okay? Maraming salamat. Alright? Okay. So, hanggang dito lang muna tayo, no? And I hope, no, ng mga diniscuss po natin sa episode nito ay makakatulong po at nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Francisca Dumalos. Maraming salamat and see you again in the next video po natin. God bless.